bansang Poland, nag-emergency landing ang isang eroplano matapos pumalya ang landing gear nito. Nagmula sa New York ang Boeing 767 sa kayang mahigit 200 katao. Pero nang papalapag na, ayaw lumabas ng mga gulong nito. Isang oras pa itong nagpaikot-ikot sa ere hanggang magpasya ang piloto na mag-emergency landing. Makikita sa video na nagkaroon ng pagkislap sa ilalim nito, sumugod ang mga bumbero para maagapan ang pagsiklab ng sunog. Agad naglabasan ng mga pasahero, ligtas naman silang lahat. Isinara muna ang airport hanggang hindi pa natatanggal sa runway ang nagkaaberyang eroplano. Ayaw pa rin isuko ng Moro Islamic Liberation Front ang commander nilang si Dan Laksaw Asnawi na dati na umanong namugot ng ilang Philippine Marines. Kaya ang militar may panibagong plano para tuluyang mahuli ang puganting commander. Mula sa Basilan, nakatutok si Chino Gaston. Papasukin na ng militar ang mga tinatawag na Area of Temporary Stay o ATS ng MILF sa Basilan para lang mahanap si MILF Commander Dan Laksaw Asnawi. Magko-coordinate naman daw sa MILF ang militar bilang pagsunod sa kasunduan ng MILF at Government Peace Panel. 2 linggo matapos ang engkwentro, nagpunta sa Basilan kanina sina AFP Chief of Staff General Eduardo Oban at Defense Secretary Volter Gazmin. Pumunta sila sa 104th Brigade Headquarters sa Isabela. Yung ATS was a temporary arrangement nung araw, na it is no longer valid. We will not be afraid of implementing what is lawful, which is carrying out orders to pursue the lawless elements. Nauna rito, umapila ang pamahalaan sa MILF na kusa ng ilabas ang commander nilang si Dan Asnawi. Si Dan Asnawi ang target ng operasyon na magkaroon ng encounter noong October 18 kung saan 19 na sundalong nasawi. Pugante si Asnawi dahil sa kasong pagbugot sa ilang miyembro ng Philippine Marines ilang taon nang nakakalipas. Pero giit ng MILF, isusuko lang nila si Asnawi kung mapapatunayang may kasalanan nito. Nilinaw ng AFP na mahigpit ang bilin sa mga sundalong ingatan na may madamay na mga sibilyan. Localized arrangement lang yun noon, noong 2007. So hindi ito sanctioned by the Ceasefire Committee. So kailangan i-review namin ulit para maayos yung mechanism. One of the things na we have to be careful is yung mga collateral damages. As much as possible talaga we have to prevent yung mga civilians na madamay dito. Nagkaroon ng simpleng salo-salo kasama ang mga sundalo. Nakipag-usap si Gazmin sa mga sundalo para linawin ang anyang intriga na nag-ugat sa pagkakapatay sa 19 na sundalo sa Albarca noong October 18. Tuloy-tuloy raw ang investigasyon sa insidente at pananagutin ang mga nagkamaling commander pero gagantimpalaan din ang mga nagsakripisyo. Bahagi ng mensaheng iniwan ng kalihim dito sa mga sundalo sa Basilan ay ang pangakong mabibigyan ng hustisya ang mga nangamatay nilang kasamahan bagamat may prosesong kailangan sundin. Mula sa Isabela, Basilan, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nakiramay ang ilang celebrity at mga politiko sa mga naulila ng yumaong veteran director na si Boots Plata. Kasabay nito, kinilala nila ang mga naging kontribusyon ni Direk Butche sa industriya. Yan ang report ni Kata Tibayan. Panaw na ang batikan direktor na si Boots Butche Plata o Marcelo Victoriano Jr. sa totoong buhay. Cardiopulmonary pneumonia ang kanyang ikinamatay. Siya ay 68 taong gulang. Ilang personalidad sa showbiz at politics hindi na pinalampas ang pagkakataong makita si Direk Butche. Kabilang narito sina Susan Roses, Lorna Tolentino, Eric Quezon, Tirso Cruz III, Carmina Villaruel at ang asawa nitong si Zoren Legaspi. Regal Films matriarch na si Lily Monteverde at si MTRCB chairperson Grace Paula Manzares. Ay naging director ni FPJ sa kanyang pelikula is marami siyang mga, hindi lamang sa pelikula ang kanyang mga opinyon, kundi yung mga nangyayari sa ating bansa. Textmate ko pa yan. At nung kasagsagan ng KFPJ, kami magkakasama. Pero mas naging magkakalapit kami nung mamatay si FPJ. Napakalaki ng naging contribution ni Tito Butche sa buhay ko. Most especially kasi siya yung nag-acting coach sa Manopo. The only movie ko saan ako nagka-acting award. Kaya maraming salamat sa kanilang. Wala pang isang araw na magdesisyon ang pamilya Victoriano na i-cremate agad ang labi ni Direk Butche. Alinsunod daw ito sa kahilingan ng direktor nung nabubuhay pa.
Dagdag pa ng may bahay na si Dolor Guevara. Bili ni Direk Butche na imbes ipagluksa ang kanyang pagkamatay, ipagdiwang na lamang ang 40 at 40 diyas sa pamamagitan ng isang grand celebration. Kaya sa misa, bakas na sa mukha ng mga naiwang anak ang katatagan habang sinasariwa ang masasayang alaala ng yumaong ama. Nakipaglaban si Direk Butche sa diabetes, benign renal cancer, pati na rin sa brain tumor nitong mga nakalipas na taon. Katatibayan, nakatutok 24 oras. Up next, Richard Gutierrez nagkwento tungkol sa inaabangang Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Abangan sa United Kingdom. Bahagi ng lupa ang kinatitirika ng mga mobile homes gumuho. Ilang OFW problemado sa trabaho dahil sa pagbabawal sa deployment sa 41 bansa. Mga doktor nagrereklamo, tila pinag-iinitan daw sila ng BIR. At ulat ng ESPN, Floyd Mayweather Jr. target kalabanin si Manny Pacquiao sa susunod na taon. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.